Naghanda si Yusang ng pag-atake sabay itinira niya sa mga papasugod na Song Guards. Hindi naapektuhan ng mga orcs ang ginawa ni Yusang at nagtuloy-tuloy lang ang mga ito sa paglapit. Nang makalapit ang isang orc ay inatake nito ang ating bida. Sa lakas ng atake nito ay hindi ng ating bida nakayanan ng sanggahin kaya napababa ng bahagya ang kanyang espada. Tumalon ang ating bida at nagtonggo sa likurang bahagi ng orcs para atakihin. Matapos niyang atakihin ang likod ng orc ay di ito umatlab sa tibay ng armor ng Song Guards. Hindi man lang siya nakapinsala sa kalaban. Nagngit-ngit ng ngipin si Yusang matapos mapansin na ang mga elite na Song Guards ay hindi inaatlaban ng cold chi niya. Inatake siya ng isa pang Song Guard, buti na lang at mabilis siya kaagad siyang nakabitin sa Florence Light para maiwasan ang malakas na atake na di siya bubuhayin kung tinamaan siya. Hindi si Yusang makababa dahil sa mga orcs na matitibay ang mga katawan. Ayon kay Yusang na kailangan niyang makapagbigay ng isang atake na makakasugat sa mga Song Guards, pero wala siyang skill na pwedeng gamitin para doon. Maya-maya ay bigla niyang naalala ang tungkol sa card na Hero Rank skill. Ang Frost Sword Formation. Tiningnan niya ang mga katangian ng Hero Rank skill. Ayon sa window na ang skill ay Frozen Heart na may rank na Hero Artifact. Nakapagbibigay ito ng Glacier Synergy. Pinapalakas nito ang Cold Property Skills, 14% ang nadidagdag nitong lakas sa may dudulot na pinsala gamit ang Cold Chi, at Cold Chi Resistance. Nakangiting pinagpapawisan si Yusang habang sinasabi na hindi niya alam kung kaya na niyang magamit ang ganun kalakas na skill. Nainip na sa pag-aantay ang Song Guard sa ating bida na nasa taas pa kaya sumigaw na ito na bumaba na ang ating bida at simulan na nila ang laban. Salaysay nito na kung sino man ang kumikilos ng walang karangalan at hindi makakarating sa Valhalla. Sa sobrang inis nito sa ating bida ay binalibag niya ang ating bida ng palakol. Kaagad na inactivate ni Yusang ang skill at ipinagsanib sa sarili. Nasabi na lang niya na hindi ngayon ang tamang panahon para mag-isip kung kaya ba niyang magamit ang skill ng di napapahamak. Matapos nun ay matagumpay na nagamit ng ating bida ang skill na Frozen Heart ng hindi napapahamak. Mula kay Yusang ay naglalabas ito ng malamig na simoy ng hangin likha ng Frozen Heart. Sa lamig ng skill na Frozen ay nag-aktibo ang epekto nito at nagkamputol-putol ang ibang sandata ng mga Song Guards. Masayang-masaya si Yusang habang hawak ang espada at pinapalakas pa niya ng Cold Chi gamit ang Frozen Heart. Umatake ang Song Guard para tapusin ang nasimulan nilang laban. Nang tinamaan ng palakoy ang ating bida ay nayupot lang ang palakol na sandata ng orc. Nagkaroon pala ng baluting yelo sa braso ang ating bida kaya walang kahirap-hirap na nasangga ang atake at nagawa pang may upi ang palakol. Kasunod nun ay binigwasan ni Yusang ng atake ang Song Guard, at sa isang iglap lang ay patay ang orc habang nagyelo ang parteng tinamaan ng atake ni Yusang. Matapos nun ay may lumabas na notification na nag-level up siya. Sabay-sabay na umatake ang mga Song Guard sa nag-iisa nating bida na nasa gitna lamang. Walang kahirap-hirap niyang sinanga ang palakol sa kaliwa gamit ang kanyang kamay na binalutan ng yelo. At sa kanan ay sinangga niya ang atake ng orc gamit ang malaki niyang espada. Dahil malapit ang mga orcs kay Yusang ay dama nila ang malamig na yelo sa katawan at pati ang kanilang mga sandata ay nagyelo din. Pinutol ng ating bida ang sandatang nagyelo at matapos nun ay kanyang binigwasan ng tig-isang laslas sa katawan ang dalawang orcs. Mula sa taas ay may umatake pa na isang Song Guard pero napansin agad iyon ni Yusang kaya binigyan niya ito ng atake kaya tumilapon ito patungo sa Kesemi. May lumabas na naman na notification na nag-level up ang ating bida. Gumamit si Yusang ng double blade sa kanyang mga kamay para gamiting sandata sa pasugad na Song Guard. Nagulat ang orc matapos makita na pinaghihiwa siya ng ating bida ng napakabilis kasabay ng kanyang pag-level up. Dahil sa atakeng iyon ay naiwang nakatayo lang ang orc habang bumabagsak ang naputol niyang sandata, kasunod ang pagkahiwa ng kanyang pagmumukha. Nagbuntong hininga si Yusang sa pag-aakalang tapos na ang laban sa palapag na iyon. Pero may isang Song Guard pa ang nakatayo sa kanyang likuran na handa siyang labanan. Napansin niya na mayroon pang kalaban sa likod kaya naglabas na naman siya ng nagyayelong sandata. Lumikha siya ng pampukpok na may mga tinak sa paligid para ipang-atake sa natitirang kalaban. Matapos ng kanyang pakikipaglaban ay naiwang nagyayelo at nakahandusay ang mga Song Guard sa silid.
Kasabay nun ang pang-level up ng ating bida at paglabas ng notification na nalinis na niya ang elite floor. May natanggap din siyang random skill card bilang special na reward. May natanggap din siyang 1,000 achievement points. Tinitingnan niya ang random skill card at nakuha niya ang normal skill na stab, may rank na normal at may property na metal. Ang mga kakayahan ay pansamantalang magkakaroon ng bugzo ng kapangyarihan na pinahihintulutan siyang makasaksak. Nasulo siya at naisip niya na makakakuha siya at least legendary skill. Lumakad na siya paalis habang sinasabi na mabuti na rin yun kaysa walang nakuha na kagamitan. Nakarating siya sa isang kakaibang silid. Maya-maya ay may nagsalita mula sa taas at binati siya at sinabi na hindi pa pala patay ang ating bida. Sagot ni Yusang na nakakahiyaman pero hindi pa siya patay. Sagot ng babae na makakapagbinta ang ating bida ng madaming items kapag buhay ito, kaya mas mabuti na hindi ito mamatay. Salaysay ng babae na may nakuha ang ating bida na 1,600 achievement points. Mungkahi pa nito na gamitin lahat iyon ni Yusang bago ito mamatay. Ang babaeng nagsalita ay ang creation of Machine Gear King, ang shopkeeper automata. Utos ni Yusang na ipakita sa kanya ng babae ang item list. Mungkahi ng babae na bumili sa kanya ang ating bida ng card pack at siguradong magpapakita dito ang isang legendary skill card. Sagot lang ng ating bida na hindi siya naniniwala dito. Bumili siya kay Automata ng isang speed potion at isang fire potion. Matapos noon ay nabawasan siya ng 300 na achievement points. Alok ni Automata na bumili na sa kanya ng card pack ang ating bida. Ang loko-loko nating bida ay nagtakip ng tainga at naglakad paalis habang sinasabi sa babae na hindi niya ito naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Yusang sa silid ng boss. Nagsalita ang boss habang nakaupo sa kanyang trono na kung simula na ba ng kanilang digmaan. Mabilis na kumilos ang boss patungo sa ating bida para bigyan ng isang malakas na atake. Mungkahi ng galit na boss na lumaban ng may karangalan at mamatay. Mabilis namang nakapag-react ang ating bida kaya nakagawa siya kaagad ng shield. Sa lakas ng atake ng boss ay nawasak ang ginawang shield ng ating bida. Mabilis siyang nakalayo habang nakangiting sinasabi na para siyang duwende na lumalaban sa dambuhalang orcs. Lumayo siya sabay ibinato ang fire potion patungo sa boss. Nasunog agad ang boss kaya napaanggol ito sa init ng naramdaman. Kumalat ang apoy at nabalutan ang kinatatayuan ng boss orc. Maya-maya ay winahin ng boss ang malaking apoy at makikitang wala man lang itong naging pinsala. Galit na galit ang boss dahil hindi niya makita ang kanyang kalaban, kaya sumisigaw na lang ito sa galit na saan na tumakas ang ating bida. Di niya alam na nasa likod na si Yusang at naghahanda ng pag-atake sa kanya. Inatake ng mabilis ni Yusang ang balikat ng orc gamit ang Frost Heart na may cold shake kaya nagyelo ang balikat nito. Walang nagawa ang dambuhalang orc boss kundi napaluhod dahil sa surprised attack ng ating bida. Nakangiting nakatitig si Yusang sa kanyang sandata habang nasasabi na dahil sa blessings na iyon ay kahit normal rank skill ay magkakaroon ng silbi. Tumutulo ang dugo ng orc sa sahig pero nagawa pa nitong magsalita na hindi pa tapos ang lahat. Sumigaw sa galit ang orc boss habang sinasabi sa ating bida na hanggat hindi pa siya natatalo ay hindi pa tapos ang laban. Nag-activate ang berserk mode ng boss kaya mas lumakas pa ito. Ngumiti lang naman ang ating bida habang nakatingin sa nag-berserk mode na boss. Sinabi niya na hindi masaya ang laro nila dahil napakadali nun para sa kanya. Inactive ng dambuhalang Blue Moon Singer ang berserk skill na lumikha ng Katikot takot na shockwave upang atakihin ang ating bida. Nakatayong hawak ni Yusang ang Frost Blade habang nasa unahan naman niya ang ginawang pananggalang na gawa rin sa yelo. Nagsimulang maglaglagan ang mga nat-ipak na piraso ng bato dahil sa lakas ng atake ng halimaw, ngunit nakangisi at baliwala naman itong hinarap ni Yusang. Sa kabila ng iyon alam ng ating bida na maaaring maghatid sa kanyang katapusan ang atakeng iyon ng halimaw, ngunit sinigurado niyang hindi siya tatamaan at walang makakalampas sa kanyang ginawang pananggalang. Galit na galit ang halimaw na nag-aapoy ang mga mata na nakatingin kay Yusang habang iniinom niya ang acceleration potion. Buong puwersa siyang inatake ng halimaw dahilan upang mawasak ang pananggalang, ngunit imbis na kabahan nakangiti niyang sinimulang bilangin ang bawat galaw ng halimaw papaatake sa kanya. Patuloy ang ginagawang pag-iwas ni Yusang habang walang patlang naman ang pag-atake ng halimaw.
Malalakas na puwersa at dagandong ang bomb-alot sa lugar dahil sa mga pagsabog na nagaganap. Iwas dito iwas doon naman ang ating bida na animoy isang maliksing praying mantis. Walang tigil ang kanyang pagbibilang habang umiiwas at nang bangitin niya ang numero isang kasabay ng pagbitaw sa hawak na lalagyan, malakas at walang buhay na bumagsak sa sahig ang papasugod na hilaw. Nang tuluyang matalo ang boss floor, sunod-sunod ang pag-pop up ng notification ng pagbati sa pagkakapanalo niya sa Tower of Blood Moon Orc Tribe. Nakatanggap si Yusang ng Element Skill Card Pack bilang reward, kasabay ang Special Achievement bilang unang Conqueror. Malawak na nakangiti si Yusang habang sinasabi na maganda ang kinalabasan ng mga pangyayari, ngunit napapatanong kung ito na ba ang lahat ng reward na makukuha sa Tier 3. Gamit ang Element Skill Card Pack magagawa ni Yusang na mag-select ng isang specific na element upang makakuha ng isang common o high skill card. Sa pamamagitan ng Frost Element binuksan niya ang pack at bakas ang pagkadismaya ni Yusang nang makita ang isang common card na Ice Ball. Habang patuloy na tinitingnan ang kanyang card dismayadong na itanong ng ating bida kung ano pa nga ba ang aasahan niya sa isang basurang laro, kasunod ang buntong hininga. Nang pasukin naman ni Yusang ang ikatatlong tier na tinatawag na Tour of the Devil, kung saan pinapayagan ang mga player sa loob lamang ng 1 hanggang 16 na minuto. Isang grupo ng mga nakakadiring goblin monster ang papasugod sa kinaroroonan ng ating bida, saka tinawag si Yusang na isa sa mga bastardong cultist at layunin siyang patayin ng mga ito. Mula sa ere umatake ang mga maliit na halimaw taglay ang bilis at matutulis na kuko, habang ang ating bida ay naghahada-naring salubungin ang mga ito. Nang malapit na ang mga halimaw agad ginamit ni Yusang ang Ice Bolt upang atakehin ang mga maliliit na halimaw, naglabasan naman mula sa kamay ng ating bida ang matatalim na piraso ng yelo na pumatay sa papasugod na mga halimaw. Hindi pa nasiyahan si Yusang sa ginawa kaya't buong puwersang inatake ang natitirang goblin, sa pamamagitan ng Ice Bolt habang nasisiyahan sa pag-level up ng skills. Ang Ice Bolt may taglay na elemento ng Frost Metal, nagagawa nitong ikonsentra ang Frost sa atmosphere at fires upang makabuo ng projectile. Kasunod naman ng pagkakatalo niya sa mga halimaw ang pagtaas naman ng level ng Ice Bolt ni Yusang. Nahaharap ang ating bida ngayon sa pasisimula pa lang na wave 2, nakatayo siya sa harap ng napakaraming maliliit na halimaw. Nakangisi ang mga ito habang sinasabi kay Yusang na pinadala sila ng Demon King mula sa Hell. Nang marinig ito napabuntong hininga naman si Yusang habang bakas ang pagkairita sa mga kaharap. Mabilis din niyang inihanda ang hawak binuong Frost Blade, saka nakangising sinabi na magintay lang ang mga halimaw dahil bibigyan niya ang mga bastardong ito ng tiket patungong Hell. Pagkasabi nito mabilis niyang pinakawala ng nakahandang atake, agad naging yelo ang lahat ng mga halimaw kasunod ang pag-level up ang ating bida. Ayon naman sa notification sabay na tumaas ang kanyang level of Frost at level of Create Frost Blade. Napalingon naman sa likuran So Yusang nang tawagin siya ng isang halimaw na nakakadiring nilalang, kasunod naman ito ang pagbibigay alam ng notification na paparating na ang tour boss na Imp Heretic. Animoy nakalutang naman ang papalapit na tour boss habang nasa magkabilang gilid nito ang dalawang nakangising halimaw. Tumatawang sinasabi nito na iaalay nila sa Demon King ang dugo ni Yusang. Nakangisi inutos ng monster boss sa kanyang mga tagasunod na sab-udin at patayin ang ating bida, habang nakaturo ang daliri sa ating bida. Ngunit di pa man siya natatapos sa sasabihin, natigilan siya ng agarang atake ni Yusang gamit ang Frost Blade. Hindi nakapalag ang halimaw dahil sa di inaasahang sunod-sunod na pag-atake ng ating bida. Napangiwi na lang ang halimaw sa lakas ng mga atakeng direktang tumatama sa kanya, at hindi na nagawa pang makagalaw ng gamitin ni Yusang ang Frost status effect na Frost. Shoutout kina Idol Buena Filizer sa pagbibigay ng 150 achievement points, at kay Idol Christian Buensalida sa pagbibigay ng 50 achievement points. Maraming salamat po. Agad binalot ng makapal na yelo ang Imp Heretic Monster, kasunod ang paglalakad papalapit habang sinasabi na dumating ang Imp Monster upang masubukan ang kanyang kakayahan. Nang muli niyang tingnan ang isang card nagtataglay ito ng Glacier Synergy Reinforcement Effect, na nagbigay ng dagdag na number at uri ng weapon na makakaya niyang likhain. Matapos ito agad pinagsama-sama ni Yusang ang mga additional effect na natanggap habang nakangiti, saka nagdesisyong hatiin sa maraming piraso ang hawak na Frost Blade. Nakatayong naghahanda si Yusang hawak ang isang sibat na gawa sa Frost,
habang nakapaligid naman sa kanya ang iba pang sibat na nalikha dahil sa paghahati na ginawa niya. Walang pag-aalinlangan at buong puwersa niyang inatake ng sibat ang Imperetic, at sunod-sunod na ginamit pa ang iba pang sibat na nakapakibot sa kanyang tumusok namang lahat sa katawan ng nagyayalong halimaw. Sumabog naman ang katawan ng Imperetic matapos pang itutok ni Yusang ang isa pang sibat na hawak bilang pangwakas na atake. Tagumpay niyang tuluyang napatay ang halimaw at nalinis ang Tower of Devil Worshipping Imp. Dahil dito muli siyang nakatanggap ng random equipment pool ticket bilang reward sa pag-conquer sa tour. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Yusang kaya't mabilis na ginamit equipment ticket na naglalaman ng silver plat email. Nang makita naman ito ng ating bida na sabi niyang wala itong halaga, dahil meron na siyang taglay na legendary equipment. Sandali pa siyang napakapit sa baba nang mapagtanto na hindi humihina ang Frostblade kahit nahatiin pa ito sa maraming piraso. Ramdam din ni Yusang na walang pagkakaiba ang 8 piraso nito na pinaghiwalay niya. Natigilan naman sa pag-iisip ang ating bida at agad na napalingon sa likuran ng may maramdamang mga nilalang na biglang lumitaw. Bago pa man siya makalingon ipinagbigay alam ng notification na isa sa mga Tours faction, ang nagpakita ng interes dahil sa pinakitang performance ni Yusang, kaya't nararapat lamang na batiin at kilalanin niya ito. Sa loob ng tours may ilang pangkat ang umiiral na inoorganisa at pinamumunuan ng mga elders, may pagkakataong hinihiling ng mga ito na sumali ang isang player upang lalong mas ma-develop ang kanilang pangkat. Maaaring mapabilang ang isang player sa isang specific na pangkat sa mundo ng tour. Ang kinakailangan lamang nilang gawin ay kumpletuhin ang pakikipagsapalaran na ibibigay ng pangkat at makuha ang malaking reward. Nakatayo sa harap ni Yusang ang tinatawag na Shadow Council, nakaakibat sa kanila ang pagsusuot ng talakbong upang magawa ng sino mang makapagbahagi ng mga sekreto. Ang pagtagal ng pakikipag-ugnayan sa pangkat kasunod na mabubuksan ng misteryusong kapangyarihan at kadiliman ng isang player, at ang pagkakakilala niya ay mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagtalukbong. Matapos ipagbigay alam ang lahat ng ito, agad nilang tanong kay Yusang kung nais ba nitong sumali sa Shadow Council. Nakapaligid ang lahat ng miyembro ng Shadow Council habang nasa gitna nilang lahat ang ating bida, nasabi naman ng isang na natatandaan nila ang mortal na si Yusang. Kasunod naman nito, naitanong ng isa pang Shadow kung nais ba ng ating bida na makilala ang kanyang Shadow, at maging bahagi ng kanilang pangkat. Sandaling nag-isip si Yusang matapos marinig ang alok ng Shadow Council, dahil naisip niya na hindi masamang idea ang sumapi sa mga ito. Dahil hindi na ito bago sa kanya nang magawang sumanib sa mga ito nung 5th season. Matapos ang pag-iisip na sabi niya na nais man niyang sumama sa mga ito, ngunit ang inaalala niya ay ang iba pang pangkat na nais lumamon sa pangkat ng mga kausap. May pangungumbinsi namang pahayag ng isang Shadow na sasakupan nila ng talukbong si Yusang, saka itinanong kung nalimutan na ba ng ating bida ang taglay nilang kapangyarihan. Sagot naman ng ating bida na kaya niya ito nasabi dahil alam niya kung gaano kamakapangyarihan ang mga ito. Nang marinig nila ang pahayag ni Yusang na itanong ng isa kung ano ang ninanais ng ating bida. Napangisi naman si Yusang habang nasa isip na mahirap ipaliwanag sa salita ang ninanais niya. Kasunod nito ang walang pag-aalinlangang paglahad ng kamay, saka sinabing nais niya ng isang Shadow Beast. Pangungumbinsi pa niyang saad na sa oras na pagkalooban siya ng Shadow Beast, mangyaring idagdag na rin ang isang Rare Darkness Element Skill card na halatang ikinagulat ng Shadow Council. Saad ng mga ito na huwag sabrahan ni Yusang ang tingin sarili, saka tinawag pa siyang Bobong Mortal, ngunit hindi man natatapos sa pagsasalita walang pag-aalinlangang sinabi ni Yusang na ayos lang kung hindi nila ito ibigay. Kasunod ang pagtalikod saka sinabing hindi siya naisisiyahang makatrabaho ang mga ito, at huwag na silang magkita pang muli. May panunumbat pa niyang saad na matapos ang napakaraming nagawa para sa Shadow Council, hindi man lang maibigay ng mga ito ang kanyang hinihiling. Pag-asak pa niyang sabi na tumabi ang mga ito sa dadaanan niya, saka nagsimulang maglakad. Ngunit natigilan siya nang tawagin nang marinig ang pagtawag ng isang Shadow Council kaya't agad siyang napangiti. Lumabas mula sa kawalan ng isang itim malaking pusa, lumulutang itong papalapit kay Yusang at kasabay nito ang notification na natakanggap siya ng isang Shadow Beast. Isang maamong pusa ang nagpaikot-ikot sa paa ni Yusang habang idinadampi nito ang balat sa ating bida, kasabay nito nagkaroon si Yusang ng panibagong special achievement na Picking Up Cat,
at nakatanggap din 100,000 achievement points. Marahang umupo si Yusang sa kadinampyan ng palad ang maamo niyang Shadow Beast, kasunod nito ang pagkakaloob naman sa kanya ng rare skill card na Shadow Blade. Naitanong naman ng Shadow Council kung sapat na ba ang mga ito para sa ating bida. Hawak ni Yusang ang rare skill card habang malawak na nakangiti at bakas ang lubos na kasiyahan, saka sinabing sasali na siya sa Shadow Council. Matapos mapabilang sa Shadow Council agad na tumaas ang kanyang pagkakaugnay dito.